Biyahero, maniniwala ka kaya na may city sa Metro Manila na walang hams? Tama ka sa narinig mo, ang city na ito ay malapit lang sa San Juan at Mandaluyong at halos kapitbahay nga lang ng Quezon City. Very shocking, di ba? Mahulaan mo kaya ang lugar na ito? Well, tara, ikot tayo. Baka sakaling familiar ka sa place na ito or baka taga rito ka. Pero kung hindi naman, don't worry, maya-maya ay babanggitin natin ang city na to. Siya nga pala, may challenge ako sa'yo. Kung makakita ka ng 20 piraso ng hams sa kahit saan mang public roads, public streets o mga eskinita sa city na ito, dudukot ako ng 50,000 sa wallet ko para sa'yo. Sigurado ako hindi mahirap hanapin ang 20 piraso na hams. Sa Metro Manila pa lang, more than 1 million na siguro ang hams. Sa QC nga baka kalahating milyon. Ang mga hams ay kadalasang nilalagay sa palibot ng mga schools. Tara, samahan mo ako at ikot tayo sa mga paaralan ng syudad na ito. Tulad na lamang ng private school na ito. Pero believe me mga biyahero, lahat ng schools dito sa syudad na ito ay wala talagang hams. Kahit saan ka dumako, hindi ka makakatalisod ng mga hams sa mga paaralan na kung saan ang mga estudyante ay naroroon. Pero biyahero, warningan kita, pag may tatawid kahit saang dako ng syudad na ito ay dapat kang huminto at magbigay prioridad sa kanila sapagkat sila ay binibigyan ng paggalang dito. Mag-ingat ka sapagkat ang walang galang sa pedestrian ay minumultahan ng 10,000 piso. Baka gusto mo akong hamunin, biyahero. Baka gusto mong sabihin, doon ka pumunta sa matataong kalye yung makikitin. Iyak, may hams doon. O sige, kakasa ako, tignan mo itong kalye na ito. Dikit-dikit ang bahay at pang isang sasakyan lang ang kasya. Tignan mo kung may makita kang hams. Pangalawang warning ko sa'yo, biyahero, huwag kang hahataw dito ng mga tambutso mong umaalingaw-ngaw sa ingay. Ahatakin yan plus 10,000 multa. Bakit nga ba natin pinagtritripan ang hams? Ginawa yan para sa mga siga ng kalye. Ito ang sagot ko at sana ganito rin ang sagot nyo. Bakit hindi yung barumbado ng kalye ang parusahan natin? Kailangan bang idamay lahat sa dalang perwisyo ng hams? Huwag naman. Bigyan natin sila ng mga mahabaging multa para tumino, diba? Paano naman yung mga itlog at mani namin? Bugbog sarado na sa mga hams na yan. Kung may emergency, makakarating kaya ng hospital agad? Paano yung buntis na tumalbog sa malabakod na hams? What if may period ka at gusto mo nang makauwi pero dahil sa dami ng hams lalong tumagas? And gusto mo nang mayakap ang mga kids mo pero 50 hams pa ang daraanan mo, tulog na sila. At sa buong buhay natin baka mahigit 1 taon ang kinakain ng hams. My friend, ikaw ba ang nagsuggest ng hams sa tapat ng bahay nyo? Good luck sa mga biyahe mo sa mga iba't ibang lugar na marami ding hams.
Masarap dumaan sa mga kalyeng maayos, walang lubak, walang bukol, walang hiwa, walang bako-bako, at walang kulubot. So mga biyahero and friends, kanina pa tayo umiikot sa mga kalye at skinita ng syudad na ito. Ito ang syudad ng Marikina at hinahamon kitang umikot din sa lugar na ito at maghanap ng hams. Sisiguraduhin ko sa iyo mahihirapan kang makakita ng isa sapagkat sa buong ikot ko sa bayang ito mga 3 hanggang 5 piraso lamang ang aking natuklasan. Wow ha, 5 lang? O di sige gawin kong 10. Pero ikumpara mo naman yan sa mga hams na nandyan sa QC, Pasig, Taguig, Manila, Makati, San Juan, Mandaluyong, Las Piñas at kung saan saan. Good luck sa inyong mga lakbayin sa mga lugar na iyan. Let's go! Samahan niyo pa ako at dumako naman tayo. Dito naman tayo sa lugar na magaganda ang houses. Let's see kung may maispatan tayo mga pasaway na hams. Pero alam nyo mga friends, kahit umikot tayo ng buong araw, I will assure you, hindi talaga tayo makakakita ng hams. Meron lang siguro 3 hanggang 5 and the rest talagang malinis na. Kumusta naman dyan sa lugar niyo mga friends? Nag-e-enjoy ba kayo sa mga hams dyan? Sana hindi ganun kadami. Sana mga 50 piraso lang one way. Ano kaya sa tingin nyo? Tayo kaya ang hams capital of the world? Tayo kaya ang may pinakamaraming hams sa buong mundo? Palagay ko nga kasi kahit sino pwedeng maglagay ng hams sa tapat ng bahay niya. Project ni Kagawad, project ni Chairman, basta may mapagkagastusan, go! Biyaheros, friends, kahit hindi mo nagustuhan ang hams na topic ko, subscribe naman dyan at palike na rin. Sa mga simbahan kaya o sa mga churches, naku, maraming hams doon dahil maraming mga maninimbang tumatawid. Tinitiyak ko sa iyo, biyahero, walang mga hams sa mga church zones sa city na ito. O siya, sa susunod, mga kulangot naman sa kalye ang pagtuunan natin ng pansin.